Alright, Davao City, no? So, shout out diyan mga taga Davao. 'Di ba, meron tayong utang daw ang Pilipinas na 17 point something trillion pesos na kung i-divide daw 'yon sa mga Pilipino, 100 plus million naman tayo. So, meron na tayong babayarang utang. Kunyari magbabayad tayo mag-aambagan mga Pilipino. So, meron tayong 153,000 na ambagan para mabayaran yung utang na ginawa, no? Sa panahon ni yan ba yung ginawa o overall, no? So overall yata, no? So sa kay Tatay Digong merong utang na 6 trillion, kay BBM parang 7 trillion yata, no? Sa kanyang in 3 terms lang, I mean 3 years, 6 or 7 trillion parang ganun. Basta halos magkaparehas lang yung utang ni BBM sa kanyang 3 years and utang ni Tatay Digong sa kanyang 6 years, 'di ba? So pero kay Tatay Digong yon, ma-justify natin, no, bakit nagkaroon ng utang, kasi nga pandemic. Malalang pandemic yun, tapos siya, marami din siyang mga projects na build projects. So nakalungkot ang Pilipinas ay umutang ng sa panahon ni BBM, or si BBM administration, umutang siya ng napakaling halaga na daig pa daw ang pandemic, no, or parang pandemic era pa rin. So wala namang project. Anyway, so ano bang meron sa video na to ngayon, no? Ano bang connect dyan sa sinasabi kong utang? Kasi pala ang Davao City ay meron tayong 600 billion or 626 billion pesos ang GDP pala natin noong 2024. So ibig sabihin mas tamaas pa to ngayong 2025. Tingnan natin sa Wikipedia. So sa Wikipedia sinabi dito na taong 2024 merong 10.7 billion US dollar ang GDP ng Davao City. So that's last year. O nga pala, wait lang ha, magbabayang magilaw na sila itong ating mga taga City Hall. Mag flag retreat na. Panoorin muna natin. So every Friday nagkakaroon ng flag retreat, and every Monday naman ay nagkakaroon ng flag ceremony, mga kawani ng gobyerno, mga empleyado, no, ng gobyerno. Hiwan ko lang sa ibang syudad kung ganyan din ba, no, pero I think yan nationwide, no. Yan, parang nasa batas yan siguro. Kasi sa eskwelahan no, everyday, bawat umaga flag ceremony, bawat hapon ay flag retreat. Loving God, our Creator, source of all life and wisdom, we come before you as people of many faiths, united by a shared desire for peace, justice, and compassion. Guide us to see beyond our differences, to find strength in our shared humanity, so that we will live in harmony as brothers and sisters. Help us work together for the good of all people, to care for the earth, to protect your creation, and to be instruments of your love in our world. In our diversity, may we find unity. In our differences, may we find respect. And in our shared journey, may we find you. Amen. Yun, no. So tapos yung flag retreat, ay hindi pa pala. Tanging ikaw, ilikas kong mahal, puso ko at buhay man, kay
So tapos na ang flag retreats. Okay, so GDP, no, balik tayo. GDP or gross domestic products ng Davao City ay meron tayong 10.7 billion noong 2024. So kapag i-convert natin yan into peso, so that's 626 billion pesos. So napakalaki nun para para sa isang syudad lang yun. So kumbaga may mga probinsya ha, hindi pa sila umabot ng ng ganon 100 billions ang GDP, pero sa Davao City alone ganoon na kayaman ang Davao City. So ngayon ano bang connect sa pagkakautang ng Pilipinas trillion? So ibig ko sabihin kayang magbayad ng yung 626 pesos ay 626 billion pesos, yun yung magiging ambag ng Davao para mabayaran yung utang. So ilang porsyento ba yun, no? So like 300 plus billion na lang, no? Magiging 1 trillion na. So kahit paano nakakapagbayad tayo ng ilang porsyento, no? Yung Davao. So yun yung ambag namin mga taga Davao para sa pagkakautang ng Pilipinas na 17 trillion. Pero syempre talaga hindi naman lahat ng pera na yan na inutang inapakinabangan natin. Yung iba talaga yan napupunta sa bulsa ng mga politicians, no? Mga congressman. So dito sa Davao, I mean yung sa time ni Tatay Digong malaki yung yung 6 trillion na utang sa kanyang administration. Marami naman tayo nakikitang mga magandang airports, no? Mga magagandahang tulay, coastal roads, mga bypass roads, marami, no? Build program talaga yan. Regional development, no? Yung talagang program ni Tatay Digong dati. Build project, regional development. Hindi siya nakapokus lang sa isang lugar like Manila or sa kanyang lugar sa Davao. In fact, isa lang yung kuha namin dito, isang project lang, no? Kasi yung Davao Bus Project tsaka yung railway sa Mindanao ay hindi natuloy. Hindi siya priority ni BBM. Okay, so yun na siguro, no. So ang laki ng GDP na Davao City. Ganyan lang hitsura ng City Hall namin. Pero yan pala sa likod niyan. Ang likod, hindi lang kasi likod pala niyan Magallanes Elementary School. Literal. So ganyan lang yung hitsura ng Davao City, small but terrible. Maliit lang, hindi siya kasing gara ng ibang mga City Hall na napuntahan natin. Pero grabe pala ang pera, no? Grabe pala ang galing pala ng mayor. World class, outstanding Mayor Baste Duterte. Diba? Yan lang. Thank you for watching and Davao City.